sige, sagutin natin yun. Paano paghiwalayin paano i-switch on and switch off ang personal na buhay sa trabaho? Ang sagot ko doon, detachment. Detachment, ibig sabihin, kailangan mo matutunan i-detach yung sarili mo sa bawat yugto ng buhay mo. Simple exercise. Kung pipikit ka ngayon, I don't know kung nasan ka ngayon, pero kung pipikit ka ngayon, magta-try ka mag-relax. Tapos kung convince mo yung sarili mo mag-relax, at pipilitin mo yung sarili mo mag-relax, ang una mong mararamdaman na hindi nagre-relax, yung nakakunot mong noo. Kasi nakakunot mong noo, iniisip pa rin yung mga problema na tumatakbo sa buhay mo. Tapos ang susunod na mapapansin mo na ayaw mag-relax, yung panga mo. Kasi yung panga mo, nagngingit-ngit sa mga problema na iniisip mo sa buhay mo. Tapos ang pangatlo na mapapansin mo na ayaw mag-relax, yung balikat mo. Kasi yung balikat mo, gusto buhatin lahat ng pasanin sa buhay. So kung titignan mo itong mga kombinasyon na to, if you would think about it, habang nakaupo ka or nakahiga ka, na pinipilit mo mag-relax, tanggalin yung kunot na noo mo, yung ngit-ngit ng ipin mo, tsaka yung pagiging tense ng balikat mo, gusto mo tanggalin lahat yung mga yon. Pero hindi mo matanggal for one very simple reason. Ayaw mo bitawan yung problema na nasa isip mo ngayon. Now, sige, fair enough, may problema ka, mabigat yung problema mo at ayaw mong bitawan. Pero kung isipin mo mabuti, nakaupo ka lang at wala ka rin ginagawa. Ibig sabihin, bilang tayo ng segundo so 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Sa 10 segundo na yon, ang tanong ko, ilang problema ang nasolve mo? Wala. Ilang tao ang nakausap mo para masolve ang problem? Wala. Kasi nakaupo ka lang Ilang tao ang nalapitan mo tas tinulungan mo sila sa problema nila? Ang sagot, wala. Kung tatanungin kita kung ano yung nagawa mo doon sa 10 seconds na yun, ang sagot, lahat wala. So, ibig sabihin, kung wala ka rin naman magagawa pala doon sa mga oras na yun, bakit mo pinoproblema yung mga problema mo na hindi mo rin naman pala kayang solusyonan at hawakan sa mga oras na yun? So, 10 seconds, i-multiply natin ng dalawa, 20. 20 multiply natin dalawa, 40. 40 multiply natin ng dalawa, 80 seconds. 80, 160, 320, bago ako maubusan ng math. Ang point ko lang, kung wala ka dun sa moment ng pag-solve ng problema, huwag mong pilitin i-solve yung problema sa utak mo kasi hindi mo rin siya nasosolve. Ang sagot ko lang dyan, be fair to yourself. Pag oras mo sa sarili mo, oras mo sa sarili mo. Ibig sabihin, ibigay mo lang yung oras na yun sa sarili mo. Ako, sharing ko lang, ginagawa ko palagi yung detachment na yan. Even though there are a lot of problems at work, in my own personal life, I try to do that detachment every time I'm lying down, hihiga, matutulog. I'm just being fair to myself. Ang dami mga tao hindi makatulog kasi talagang binubuhat nila yung pasanin ng problema nila habang natutulog sila. Pero ang sagot ko, mula humiga kang kama at hanggang paggising mo, na gumulong-gulong kang buong gabi at hindi ka makatulog, ang tanong ko, ilang tao natulungan mo? At ang sagot, wala So ang sagot, ba't mo binibitbit siya sa oras na hindi mo rin naman pala magagawan siya ng paraan? Hindi mo siya magagawa ng solusyon. Kaya ang advice ko, detachment. Ang problema, buhatin mo lang sa oras din na sinusolusyonan mo siya. Pero kung hindi mo nasusolusyonan ang problema, huwag mo siyang buhatin, huwag mo siyang bitbitin kasi hindi yan fair para sa sarili mo. Now, I would relate it to work. Kung pupunta tayo sa trabaho, ganun din sa trabaho. Nakaupo ka sa upuan, nasa opisina ka, ilang tao na areglo mo, ilang tao na kausap mo, di ba wala? Bitawan mo na lang. Bago ka pumasok sa office at pag alis mo sa office, yung problema mo na iniwan ng umaga sa bahay at problema na babalikan mo ulit sa gabi, pareho pa rin. Kasi hindi mo nga nasolusyonan dahil nasa trabaho ka. So kung ganoon pa rin naman pala, edi wag mo nang bitbitin sa loob ng office kasi wala rin naman pala siyang magagawa para sa'yo at para sa trabaho mo sa loob ng office. In fact, mas napapasama pa ang buhay mo
Kasi sa oras ng trabaho, hindi ka nagpa-perform. Unlike na sana binitawan mo siya, nag-switch off ka, nag-detach ka, nagawa mo na maayos ang trabaho mo, at baka sa maayos na trabaho, magkaroon ka pa ng maayos na kita o maayos na pera para mas ma-solve pa siguro yung ibang problema na financially related. So, yun lang ang advice ko siguro when it comes to switching on and off your problems. At ang sagot ko doon ay detachment.